Lumaki si Melissa Drexler sa New Jersey. Siya ay lumaki na nag-iisang anak ng isang Katoliko na pamilya. Ang mga Drexler ay parating dumadalo sa misa at nakikisama sa kanilang suburban na komunidad. Noong high school si Melissa, siya ay nahilig sa pagdrawing, siya ay interesado sa fashion design. Sa kanyang ika-10 na baitang, nakilala ni Melissa si John Lewis, isang batang lalaki na mas matanda ng 2 taon sa kanya. Tulad ni Melissa, si John ay isang lokal na mula sa isang kalapit na bayan. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-date sina Melissa at John. At kahit na siya ay di umano'y walang karanasan, ang dalawa ay pumupuslit para makipagtalik bago simulan ni John ang kanyang night shift sa isang lokal na tindahan. Ayon sa mga kaibigan nila, mahal ni Melissa si John at mahal ni John si Melissa. Pero hindi nila pinag-uusapan ang kasal. Inaasahan nila ang buhay. Pagkatapos makapagtapos ng high school si Melissa, ayon sa mga kaibigan, nagiging sexual ang kanilang relasyon. Nang malaman ni Melissa na buntis siya, at ito ay isang horror para sa kanya, ang kanyang tugon dito ay i-deny ito. Ang mga magulang ni Melissa ay hindi naghihinala na may mali kay Melissa. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Melissa na si Rebecca ay hindi rin alam ang kalagayan ni Melissa. At wala raw napapansin na physical changes kay Melissa, nakikita lang ni Rebecca na tumaba si Melissa. Nagagawa ni Melissa na panatilihing lihim ang kanyang pagbubuntis sa bahay at paaralan. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng ilang uri ng damit. Anumang malaking sweatshirt, o sobrang laki ng sweater. Noong ika-6 ng Hunyo, noong prom night na, sinundo ni John si Melissa sa kanyang bahay. Naka-sleeveless si Melissa at naka-itim na damit, at inayos ang kanyang buhok. At walang mapapansin na anumang bagay na hindi karaniwan tungkol sa kanyang hugis. Ilang sandali lamang matapos, umalis si Melissa para sa prom. Ang pagbubuntis na inaayawan niya ay naging masyadong totoo. Malapit na si Melissa sa panganganak sa puntong ito. Siya ay nasa panganganak, at ang kanyang tubig ay nabasag na. Ngunit walang ideya ang kanyang kaibigan na si Rebecca at boyfriend. Kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Pagdating ni Melissa sa prom, tumungo agad siya papunta sa banyo. Hinihintay ni John si Melissa para makasama. Walang kamalay-malay si John na si Melissa ay sa loob ng banyo, malapit ng manganak sa kanilang anak. Si Melissa ay nasa huling yugto ng panganganak. Nagsimula nang ilabas ang anak ng mag-isa sa stall. Makalipas ang halos kalahating oras, ipinanganak ni Melissa ang isang sanggol na lalaki. Pinutol ni Melissa ang pusod gamit ang matalim na gilid ng isang metal na lalagyan ng basura sa stall. Pagkatapos ay nag-pressure si Melissa sa leeg ng kanyang bagong silang na anak. Pagkatapos ay naghanap si Melissa ng mga bagay na makakalinas ng dugo sa stall, pati na rin ang malalagyan ng kanyang patay na baby. Itinago niya sa loob ng isang plastic trash bag ang kanya patay na baby at itinapon ni Melissa ang kanyang bagong panganak sa basurahan. Pagkatapos si Melissa ay bumalik sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Sumama si Melissa sa kanyang mga kaibigan na naniniwalang siya ay nagkakasakit lamang kaya natagulan sa banyo at nakipagsayaw si Melissa sa kanyang kasintahan. Inalerto ng mga mag-aaral sa prom supervisor na may dugo sa isang restroom stall. Kaya nagpatawag ng janitor na may dalang mop. Sa loob ng restroom, napansin ng janitorial staff na sobrang bigat ng isang trash bag na karaniwang naglalaman lamang ng mga tuwalya ng papel. Kaya nagpasya silang suriin ang nilalaman nito. Sa loob, nakita nila ang maliit na katawan ng bagong silang na baby. Isang nagmamalasakit na supervisor ang sinuri si Melissa dahil ibinahagi ng mga saksi sa supervisor ang
Tungkol sa source ng dugo, sinasabi ng mga nakakita na si Melissa Drexler ang particular na gumamit ng stall kung saan kinakitaan ng maraming dugo. Ipinaliwanag naman ni Melissa na mayroon siyang talagang mabigat na regla ngunit nang matagpuan ang sanggol at sumugod ang mga paramedic para subukang buhayin ang sanggol, agad na dinala na din si Melissa sa ospital para sa paggamot at dito, natuklasan ng kanyang kasintahang si John. Ang nakakakilabot na balita, habang ginagamot si Melissa, tinawagan ng mga awtoridad ang kanyang mga magulang. At nagulat ang mga ito dahil wala silang ideya na buntis ang anak nila. Nang hindi na ma-revive ang baby boy ni Melissa, isinagawa ang autopsy dito. Ang autopsy ay nagpakita na ang sanggol ay ipinanganak na buhay, binigti, at saka nalagutan ng hininga. Ang pamilya Drexler ay pinangalanan ng sanggol na lalaki ng Christopher, at nagkaroon sila ng private na libing. 18 araw pagkatapos patayin ni Melissa Drexler ang kanyang sanggol, siya ay kinasuhan ng murder. 1 taon pagkatapos ng pagkamatay ng baby niya, si Melissa Drexler ay sumasang-ayon sa isang plea deal. Alam kong buntis ako. Tinago ko ang pagbubuntis. Lahat. Pumunta ako sa prom. Pumasok ako sa banyo, at ipinanganak ko ang bata. Kumuha ako ng mga bag ng basura. At inilagay ang sanggol sa isang basurahan. Aware ako sa kung ano ginagawa ko nang ilagay ko ang sanggol sa basurahan. Nakakuha siya ng 15 taong sentensya sa pagkakakulong. Sa bilangguan, si Melissa ay kumuha ng klase sa fashion upang ituloy ang kanyang interes sa disenyo. Noong Nobyembre ng 2001, pinakawalan si Melissa mula sa bilangguan pagkatapos maglingkod ng 3 taon lang sa kanyang 15 taong sentensya.